Atong tema ni Domingo nagahisgot mahitungod sa tema nga nagaingon, we are called to strive to enter the narrow gate. Or gitawag kita sa pagpaningkamot sa pagsulod sa sigpit nga pultahan. Maigsoon gikaingon nga ang kaluwasan gasa gikan sa Dios og dili kini atong buhat kundi buhat kini sa Dios. Ang pangutana ngano maningkamot paman kita nga dili man ni ato buhat ang kaluwasan di ay. Ngano kinahanglan paman nga magantos pata pagsulod sa sigpit nga pultahan. Nga ang kaluwasan initiative man niya or gihimo man ni sa Dios para kanato. Ngano kinahanglan man nga tawgon nga sigpit ang pultahan. O diha sa atong bautismo nasayon kita nga gimarkahan kita sa balaang espiritu og nakadawat kita ni anang marka sa balaang espiritu nga iya nata sa Dios hangtod sa kahangturan. Ngano kinahanglan pa man nga magantos ang tao sa sigpit nga dalan. Di ba angay nga maglingkod-lingkod lang untata? Mukaon, muinom kung na'y mainom, mag shopping-shopping, suroy-suroy, bordo-bordo. Pag abot sa Ginoo di luwas. Ano kinahanglan pa man nga moagi tag narrow gate? Ningon ang Ebanghelyo nga samtang si Ginoong Hesus kuno in our gospel samtang si Ginoong Hesus paingon siya sa Jerusalem, nagwali siya sa mga lungsod ug sa mga balangay. So mga lungsod ug mga barangay. Nagwali siya. Ug nay usa ka tawo nangutana, Ginoo, gamay ra ba ang maluwas? Ug ningon si Ginoong Hesus, paningkamot kamo nga makasulod kamo sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan gamay ra ang makasulod. Og niingon si Ginoong Hesus sa Ebanghelyo nga mubangon kuno ang pangulo sa panimalay ug iyang trangkahan ang pultahan. Og sa diyang natrangkahan ang pultahan, daghan ang mutuktok. Lord, pasudla mi. Ingon og moingon kuno dayon ang tag-iya sa panimalay nga wa ko nakabalo kung tagas asa mo. Taga diin mo og wa ko nakaila kaninyo. Og moingon siya, Ginoo, dito baya ka sa among lungsod sa mga barangay nagwali, baya ka nagkaon ka uban gali minimo. Og niingon si Ginoong Hesus, wa ako nakaila kaninyo, pahawa kamong mga dautan. Og niingon ang Ebanghelyo, og unya ang mga dautan nga wala ilha sa Dios tuara sa gawas. Maghilak sila og magbakho sila og magmahay sila og magbasol sila tungod kay ang ilang mga silingan, ilang mga higala og mga paryente uban ni Abraham, ni Isaac og ni Jacob og sa mga propeta og dili lang sila kundi bagga kayo nga mga tao gikan sa north, south, east, west mag-abot magpunsisok dito sa gingharian apan kini mga tawhana nga wa nakasulod magbasol, magantos, maghilak sila kay wa sila makasulod. Maigsoon unsa maning narrow gate? Unsa maning sigpit nga pultahan? Unsa buot ipasabot diani? Sa rabbinic tradition, rabbi gikan mga teachers sa Israel. Narrow gate is the day of judgment as passing through gates. The righteous pass through the gates of righteousness according sa Psalm 118. In John chapter 10 verse 9 niingon si Ginoong Hesus, I am the gate, whoever enters through me will be saved.
I am the gate, and whoever enters through me will be saved. Kung si Ginoong Jesus ang tag-iya sa kalibutan, ug lapad ang iyang gugma ngano gamay man ang iyang pultahan, di man lapad ngano narrow gate man. No? Kung ang Dios tag-iya sa lapad nga kalibutan, if God is the owner and the creator of the vast and wide universe, the vast and wide world, why does He only have a narrow gate? Let us examine. Atong i-examine. Karon kay Domingo man. Ato i-examine ha. Karon kay Domingo man. Asa ka ang mga tao karon? A. Nasa Gaisano? Suko sa Gaisano na ni. O nasa mall? Nasa mga merkado? Nasa mga resort? Ng mga beach resort? Mountain resort? Nasa buwangan? Or nasa simbahan? Karon lang, no? Karon lang atong topic, karon lang atong hisgutan. Kung ato i-compare ba, kung ang Hingoong City naalay siya mga 250,000 population, o ang nagsimba sa Santa Rita karon naa sa mga butang talag 1,000, o ang mga kapilya naa sa mga tibuok Hingoog naa sa mga 3,000. Okay? 1,000, 3,000, Christ the Redeemer, 200, pila tanan? 3,000 plus 1,000, 4,000. Plus Christ the Redeemer, 4,200. Ang total population sa Hingoog is 250,000. Can you see the difference? Unsa ingon sa Ginoo? Remember the Sabbath day, for it is holy. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. God first. And yet, where are those people believing and confessing that God first? Where are they now? Out of 250,000 population, walay 5,000 ang naa sa simbahan based on our own survey. Mao na ang higpit nga pultahan. Mao na siya ang narrow door. Gamay ra ang nakasulod, daghan na bunyagan. Kaning 250,000, I would say 80% were baptized. So naa siguro sa mga 180,000 ang baptized nga bunyagan. Pero ngano 5,000 raman ang nanimba. Lagi kay gamay ra ang makasulod. Sa panahon ni Noah, during the days of Noah, how many were being saved? Only the family of Noah. Di ba? Tok-tok sila sa arka, Ginoo, Noah, Abraham, kay mga lumos na mi. Sorry. The angels shut the ark. Siradaan ang portahan. Ulahi ang ulahi gid ang pagbaso, ligid mag-una. Maigsoon, walay problema ang pagsulod. Unta. Kung makalahutay ta. Actually, sa tinuod lang, ang kinabuhi nga Kristohanon, lahutay ni. Lahutay. Pasalamat lang ta sa uban nga nawala sa kadyot, nga nakabalik. Nagiuban nga nawala, niya wala gid nakabalik. Inani niya,
Timan ninyo ni. Ang CEC, particularly ang Cathedral of Christ the Redeemer, usa lang ni siya sa mga sakayan nga gi-provide sa Ginoo aron ang mga tao maluwas. CEC is just one of the vehicle that God provided, one of the ships among many ships. Ships, barko ba, dili ship ang karnero. For us to be saved. For us to travel from here to God's kingdom. God provided us a vehicle for this long journey. And in this journey, God provided us the sacrament. Pamahaw, paniudto, panihapon sa iyang lamisa, pag makasakita, gitagaan ta niya og healing. Pag matawang atong mga anak, gitagaan ta niya og bunyag. Pag mamatay na holy unction before mamatay. Pag kami nyo una gusto na magkapamilya, gitagaan ta niya og sakramento sa matrimony. God provided all the necessary things for us to sustain this journey. And that is the sacrament. And the church is the vehicle. Muni atong sakyanan. Mauna, kung makaabot ka sa langit, lain imong gisakyan, matingala si San Pedro, nga no nakaabot ka diri. Wa man ko nakailan mo. Lord, bunyagan ba ako, Lord? Dito ba ako sa Redeemer? Lagi Redeemer, ang sakyanan sa Redeemer na itatak CEC. Imong gisakyan nga naman ni ang NYC man ni, dili man ni mo sakyanan. Muna nga wa ko nakailan mo. INC man ni imong sakyanan. CEC man ka. Gibunyagan ka sa CEC. Gikumpirmahan ka sa CEC. Nangumpisal ka sa CEC. Nikaon ka para mabuhi sa lamisa sa CEC. Pero ang imong sakyan di man maubo na nga wa ko nakailan nimo. Katong mga Roman Catholic, mga RC, ila to sakyanan. Musugot sa dili may so naging mga sakyanan nga dagko. Di ba? Mura bagkuan ba? Motor-motor lang, di ba? Ang uban motorized. Ang CEC motorized ra ni. Pero mo-upgrade na ta, di ba? Mo-upgrade. As years go by, mo-upgrade ta. Mahimo na siya o kuan. Wigo, di ba? Or kaning red nga multicab nga na ay kuan, no? Minivan. Daghan man makasakay na ng minivan. Dusi ka buok, tindog, pungko. Ana, abot ang panahon, mahimo na siya o kuan na, kaning jeep na. Oh, may mo ng jeep, di ba? Taas na. Daghan na makasakay. Kaya nitubo na unidaghan ang pamilya. Ayaw mong kasuya. Don't be envious to other vehicle. Yes, they are our brothers' vehicle. Though some of our brothers we are like brothers that we do not talk to each other. Pero God provided a way for us to talk to each other. Na ay economical movement karon, we can talk to them. And we can encourage and edify one another. Siguro ang kanang ilang sakyan, train na. Train ba ka ng bullet train? Kusog kayo sa katanan. Daghan ang una. Pero daghan, kanira bang mauna, maurag bini kasagarang maulahi. Because the tendency of being first is what? You will become last or late. Ang tendency of coming late, you will be first. So usahay, sige, ulahin man ni. Uy, doon na to, basi mauna to sa langit. Diba? Ubertikan pa ni mo ng abiriya ka ng kusog. Sapagkat, ang sasakyan na, diba, ang tumatakbo na matulin kung matinik ay, delikado po na sila malalim na ilang tinik, labi kusog yung dagan. Tulin kayo sa katanan. Ang masaklap is, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi. Hindi makarating. Usahay, we sometimes focus to other people, to other religion, to our neighbors, and we criticize them. Mahimo ng rason nga di ta makapaingon, makapunta sa ating direction or pupuntahan.
Now, think of this. God provided us a vehicle, and it is CEC. Mao gini ang gihatag sa Ginoo sa ato. Mao bitaw one of the katong ningon nga I do not know you. One of the translation is you covenant breakers. Away from me, you wicked or you evildoers. The other translation is you covenant breakers. Why? Labi na gid sa mga clergy. Clergy, ha? You've been married to Christ. Naminyo mo sa inyong asawa. Apan, naminyo sad mo sa inyong obispo or sa inyong iglesia. Naminyo mo sa iglesia nga CEC. And you swore or you swear to CEC that you will not divorce her till death do us part. The thing is, where are you now? Mike Soon, direk mo gitawag sa CEC, oh, God wants you to grow where you are being planted. Ang problema sa papangalagad sa Ginoo is lahutay. Inay mong abay, paglahutay. Persevere. Kalabit ang bata, mag-eskwela, nangandoy gid siya makahuman gid siya sa college. Pero kung di siya makalahutay, because love intervene. Or addiction or unsa diha nga mga reason for him not to continue or pursue. Unsa bitabo? Di pa graduar. Di pa kadawa sa diploma. Importante gid ang paglahutay, oy. Kani mga ministers bitaw sayo man sila ganina. Di ba? Lahutay man. Padayon ta. Daghan ang wala makasulod sa pultahan kay og dili maluwas kung dili ka mobiya sa imong pagkadautan. Maigsoon. Unsay rason ngano ang tao di makalahutay? Tungod kay ang yawa daghan gid siya pamaagi nga dili ta makalahutay kay iya tagdamayon. Kay ang yawa, sigurado nga ilabay sa impyerno, gusto niya nga damayon niya ang mga tao nga gipangga sa Dios. The only way Satan can retaliate God is through dragging us to hell with him. Because he cannot hurt God. Satan cannot outsmart or dili siya pwede makapalumbag sa Ginoo. Pero, the only way nga mapasakitan niya ang Ginoo, iyang hilabtan ang mga treasures sa Ginoo, and who are God's treasures? We, His children. That's the only way Satan can hurt and retaliate God. By hurting you, His prized possession, God's treasure. Mauna, nga daghan mga pamaagay ang bitik iyang buhaton. Padag-on kang masyaw, padag-on kang luto, hantod maadik ka, mga marriages, pamilya, bungkago niya. Ang mga bata, tagaan niya ang cellphone. Duwa dirig. Unsa man ang mga dula niyo karon nga kung tanawon niyo mga karakter o ang mga batasan, mga ngilad. Nakabantay mo sa inyong mga anak? Di nagkasugo? Otro man mo sa cellphone, masad mo sige. Ala, ang mga papa, otro pod. Ang mga anak, otro pod. Ang mga asawa, asa magpaalkanse. Kita tanan. Mag-angtong CR, magdalang cellphone, di ba? Libang dito, cellphone. Buntag sayot si apon kung full charge ba ang cellphone. Before matulog, isituate nga ang cellphone na charge. Full bar pagkabuntag. Kanina, agod ritanan. Gusto ka manghikog? Tudluan ang si mong cellphone. How to commit suicide. It's all here. How to be satanic, how to backslide,
how to, everything, how to, is all here. Labi na kay ChatGPT, sa paspas kayo. Daghan kayo mga bubitrap, mga litag, ibutang si Satanas sa dalan may suon para ikaw mo slow down o muundang. Di ba katong mag-uuma? Nagsabot siyang liso? Pagsabot niyang liso, natingala siya nga, Lord, nalang isagbot. Wala man din akong gisabot. Ang akong gisabot, liso man. I sown the seed. Why there are some earth or kaning grass shooting up? It shoots. While you are sleeping, Satan was sowing all this. Samtang natulog kuno ta, si Satanas wala natulog. Muna, as I said earlier, sa mga pipila ka mga homily, kung mabisita ka sa balay ni Satanas, matingala ka kay walay bangko o walay lamisa o walay katre. Tungod kay si Satanas walay time maglingkod-lingkod o walay time magtulog-tulog. Wa po'y cellphone si Satanas. Kay wa siya time mag-cellphone. Pero ang Kristohanon, daghan kayong mga bangko. Ala, labi lang kita diri yun, daghan kayong bangko, pila ka na bangko. Daghan na tayo maglingkod-lingkod, magtulog-tulog, mag-cellphone. Samtang natulog kuno ka, si Satanas ni sabon ni ining liso. O ang uban nga liso, nahulog sa agianan. O wala, nitubo siya apan, wala nakagamot. Tungod kay gahi man ang kasing-kasing. Sultian nga undangon na ni muna, biyaan na ni muna, ayaw na lagi. Tig-a magkasing-kasing kay ang kasing-kasing, kadi ato tabunok man to. Gatubo man ang pulong sa Ginoo, nahi mo man siyang kahoy, pero garon nibantok man. Nangadagdag ang mga sanga, nangadagdag ang mga dahon, nangadagdag ang mga unod, o nibantok tungod kay nahimo ng agianan ang kasing-kasing. Kabalo ba mong ang fertile ground pwede gyapon mahimong bantok? Di ba? Pagtanong mo mong mais, pero agiin ang tunga na. Sa maisan, baka na mga tubo, tunga sa maisan, di ba mabantok? Ang uban nga liso kuno nga gisabod, the parable of the sower of the seed. Ang uban nga liso gisabod didto kuno sa mga batuon. Wa gihapon nakatubo. Tungod kay panahon sa ting-init, init kay ang bato, lutoon ang gamot. Nakoy mga tanom sa bukid, mga lubi. Tingala ko ano ba ni lubi na ako nga ni dalag man. Sus, kot-kot na mo. Tu ay bato sa ilalom, ang gamot ni patong sa bato. Panahon sa huwaw, sterilize ang gamot. Init, wa katubo. Ni dalag. Ang uban tuwa sa sagbuton. Nakoy lubig yapon dito, mga unom na kabuan. Way pangas-pangas dito sa taas. Ahilti kay lubi pagtanong. Niwang kayo, himalat yun. Kaya ganuman, gitabunan sa mga sagbot. And one day, mamatay gito siya kung dito maagapan. Inana ang kinabuhi nga Kristohanon. Daghan tag cares and worries of this world nga mutabon sa ato og mga pamaagi ni Satanas, tabunan ta para di ta makalahutay og mga matay ta. Apan ang usa ka liso nga nahulog kuno dito sa tabulok nga yuta kini nitubo og namunga og naghatag 30, 60 and 100 folds. Maigsoon, kung ikaw Kristohanon og wala ka namunga sa imong pagkakristohanon, dili ka magmalipayon. Tungod kay ang rason ngano ikaw gitanom sa Ginoo para mamunga ka. Pero kung di ka mamunga, di ka magmalipayon. If you are a Christian and you are not bearing fruit, you won't be happy. Because the reason why God planted you in this place in CEC is for you to bear fruit. And if you are not bearing fruit, useless. Mao nang mangundang na lang. Kaya nga mga lagad man sa Ginoo nga wa man gyapon maayong prutas, wa man gyapon maayong abot, wala man gyapon maayong paingnan. Tungod kay dili sila willing mosulod sa gamay
nga pultahan. Maigsoon, isa ra gyud ang kasilagan sa Dios. God is love. And God's love is unconditional, and God's love is perfect love. Yet, there's only one thing that God hates. Not you, not Satan, even Satan himself. God doesn't hate Satan. God hates our sin. God hates sin. Yeah. Gikasilagan sa Dios ang sala. Muna. Last nga parable, di na ko basahon kay hapit ako mahuman. Nay usa ka agalon nga naglangyaw siya og iyang gibilin sa iyang mga sakop ang mga talento. Og ang agalon dugay kay niabot. Og ang katong nagdumala sa balay, ang iyang kauban mga sulugoon ra gyapon. Siya sulugoon, pero siya ang chief sulugoon. Dugay man niabot ang iyang agalon, iyang gikaon ng mga pagkaon sa rep, inom siya, naghubog-hubog siya, gipangkulata pag hindi ang iyang mga kauban. Og samtang naa siya daana nga estado while he was in that state of drinking, eating, and living like a pagan. The boss arrived late at night. Unsa kay buhaton sa galon? Unsa kay sa Biblia? Hiktan, ilabay sa gawas, og he will be among with unfaithful. He will be cut off from that family, and he will be dismembered. Member mo na nga simbahan, di ba? Pero kung mag-abusar ta sa itong pagka-Kristohanon, you will be dismembered, and you will be among with unfaithful. There you will cry and gnash your teeth. Mao na. Kaya man, dugay mo kaniabot, Lord. Wa nila hutay. Lahutay lagi ni pagkristohanon lagi. Ang temptasyon na bagay nato kanang makatrabaho na ta. Dagko na tag sweldo, ang uban mawala sa hinguog, ang uban i-promote sa trabaho. Wa na nakalahutay. Maigsoon, importante kayo ang paglahutay. Sama ba ni atong mga virgin nga napulo ka buok, wala man sila'y lana sa ilang muron, wa man sila'y na sila lana, pero ang ilang dalaga lana, gamay ra. Og niingon dito nga, 10 virgins to. The other 5 virgins ran out of oil. And God called them foolish. Danghag. Ingon ang uban nga, manala ni Father danghag kay virgin man. Ang uban Father, dili lagi danghag pero di na virgin. Unsay tabo? Tok-tok sila. Kay kasal man to. Entourage man to, part na to sila sa entourage. Nga mutabo sila sa kuan. Mutabo sila sa bridegroom. And the door was shut. And the boss or the Lord says, I do not know you. Kay wala nag-persevere, wala nakalahutay. Pastilan, importante rin paglahutay, no? Tanan nga area sa kinabuhi kung di ka mulahutay, Papa, Mama, di mo mulahutay pagkaginikanan, unsay may tabo? Wala, inyong mga anak, tibulaag. Mga anak, dili mo lahutay nga may mong mga submissive nga mga anak sa kinikanan. Why grasya? Mga estudyante, dili mo lahutay sa pag-eskwela.
di makagraduar. Kita di mula tayo sa papagalagad, di malangit. Di makakabot sa finishing line, lisod sad, no? Himuon kang winner. Kuha ka di abot sa finishing line. Gi-rescue ka ba, di collapse, okay ra na. Di ba? Pag daga di mo, di collapse ka, rescue. Airlift. Maigsoon, Jesus wants us to carry our cross and walk with Him every day. Every day. Ingnan mo abay, every day. Ang pagkristohanon is not one-time decision. It is a daily decision that you have to follow Jesus all the way. Carry your cross and follow me. Is it easy? Sayon ba magkristohanon? No. While you carry your cross, you are entering through the narrow gate, the narrow door. That is a narrow door. Kaya daghan kayo mga don'ts. Don't love your money above God. Don't love your spouse above God. Don't love your children above God. Don't love your cell phone above God. But most of the time, 99.9% of our time is spent in the cell phone. 1% lang sa Ginoo. Bisan matulog na, Lord, bless and sanctify this food. Tulog. Sa'yo, pag prayer, bless and sanctify this food. Ang naibawaan, Colossus 3:9, isa na ka versikulo. Colossus 3:9. Until death. Jesus wants us to walk with Him and wants to share His suffering to us. Christ shared His ministry to us. Therefore, God provided us with our individual crosses. And God, Christ, wants us to carry that cross and follow Him. He said, my sheep knew me and I knew them. They listened to me. Ang akong karnero, nakaila ako kanila, I can call them one by name. And they knew and recognized my voice, and they will follow me until the end. Maigsoon, mga karnero ba ta sa Ginoo? Andam ba ta maminaw niya? Andam ba ta mo pasan sa tong cross o mupalo ni Jesus? Andam ba ta mo lahutay? Hinaot, maigsoon. Kay kabalo ko, naa sa inyong didigin mo kalahutay. But I will just pray. Hope and pray. Nga mulaw tayo tagtanan. Palihog manindog.